Sa simula ng 2026, bangkarot ang Rusya. Hindi bangkarot na parang isang mahirap na bansa. Bangkarot na parang isang mayamang bansa na mas malaki ang ginagastos kaysa kinikita. At alam nila yon. Bumagsak ng 24% ang kita mula sa langis sa loob ng isang taon. Ang emergency fund ng Kremlin ay mas mababa na sa kalahati kumpara sa dati bago ang bigmaan. At ginagagawa ni Putin ang hindi may isip. Nagbabawas ng gastusin at ayon sa pahayagang British na Financial Times, tumatawag pa mismo sa mga oligarko para humingi ng donasyon. Kaya noong ika-28 ng Pebrero, inatake ng Estados Unidos ang Iran. At dahil dito, ang daanang ito na nakikita mo ay naging sentro ng mga balita. Ang kilalang kipot ng Hormuz. Dito dumadaan ang 20% ng langis sa buong mundo. Nang isinara ng Iran ang kipot na ito, nagpanik ang merkado. At ang langis ng Rusya na ayaw bilhin sa kanluraning merkado dahil sa mga parusa, biglang naging isa sa iilang alternatibong magagamit ng mga bansang kailangang bumili sa iba. Sa loob ng 4 na linggo, ang presyo ng isang bariles ng langis ay tumaas mula 70 hanggang $116. Tinantiya ng mga analista na maaari itong magpasok ng 10-10 bilyong. Sa kaba ng digmaan ng Russia, hindi na kailangang kumilos si Putin, mag-export lang at ilagay ang pera sa kaban. At pagkatapos, pinili ng Ukraine ang mismong sandaling iyon para gawin ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Putin na posible. Para maintindihan ang nangyari, kailangan mo munang malaman kung paano humantong sa ganitong kahinaan ang Russia. Hindi ito karaniwang video ng pagsabog na nakikita mo. Ito ay pagsusuri kung ano ang nasa likod ng mga iyon. Kwento kung paano natagpuan ng mas mahinang bansa ang pinansyal na puso ng mas malakas na bansa. At nagpasya itong pisilin. Tingnan mo, ibinenta ng Rusya ang kanilang langis sa napakalaking diskwento sa China, India at Turkiya, ang mga tanging bansa na pumapayag pa ring bumili. Noong Disyembre ng 2025, naibenta pa ang isang bariles ng langis ng Rusya ng mas mababa sa $40. Ang budget ay naplano para sa 50. Ang pagkakaiba ay kinukuha mula sa emergency reserve ng bansa na lumiit mula sa $113 bilyong bago ang digmaan papunta sa 52 bilyon. Samantala, umabot sa halos 200 bilyon kada taon ang gastusin sa militar. Hindi tugma ang mga numero. Doon nagsimulang humingi ng pera ang pinakamakapangyarihang tao sa Europa, nangalap siya ng pondo. At ito ay nagbubukas ng isang tanong na siyang gagabay sa buong video na ito. Mag-isip ka muna. Mayroon bang paraan para ang isang mas maliit na bansa ay mapaatras ang isang nuclear na kapangyarihan kahit wala itong sapat na hukbong panlupa, hukbong panghimpapawid o hukbong dagat? Itabi mo muna ang tanong na yan. Ibubunyak namin ang sagot mamaya. Sa ganitong sitwasyon, ang digmaan sa gitnang silangan ang biglang napabago sa lahat. Ang pagsasara ng kipot ng Hormuz ay nag-alis ng halos 20% ng langis sa mundo sa merkado. Agad na nagkaroon ng takot at pagkataranta. Biglang tumaas ang mga presyo. At ang Rusya na nagbebenta ng kanilang langis ng may diskwento dahil sa mga parusa, biglang naging isa sa mga bansang pinakamalaking kumita sa krisis. Dagdag pa rito, pansamantalang niluwagan mismo ng Estados Unidos ang mga parusa sa langis ng Rusya para subukang pababain ang presyo sa buong mundo. Ano kaya ang kahulugan nito para kay Putin? Ang parehong bansa na nagpopondo sa Ukraine ay siya ring nagbibigay daan para ang langis ng Rusya ay magpayaman sa Kremlin. Isang napakabaliw na kontradiksyon. Pero yon ang realidad noong Marso ng 2026. Si Putin ay may pagkakataon. Makipot pero totoo. Kailangan lang niyang mag-export. Samantala, nagmamasid ang Ukraine. 2 taon na nilang ginagawa ang ganitong uri ng sandatang kaya magsara ng ganitong pagkakataon. Tingnan mo, mula pa noong 2024, isinasagawa na ng Ukraine ang isang organisadong kampanya laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Rusya. Hindi ito biglaan. Iyon ay estratehiya. Kung hindi mo matalo ang kalaban sa labanan bago maubos ang iyong mga yaman, atakihin mo ang pinagmumulan ng kanyang pondo.
Noong 2025 lang, may 120 pag-atake. Pero may isang problema. Ang mga pangunahing target ay daan-daang kilometro sa loob ng teritoryo ng Rusya. Hindi abot ng mga drone na magagamit noon. Kaya gumawa ang Ukraine ng bago. Ang Lyuti, na ang ibig sabihin ay mabagsik sa wikang Ukranyano, ay isang drone na pandigma na dinevelop mismo ng bansa. Kumpirmadong lagpas 1,700 kilometro ang abot nito. Sabi ng mga Ukranyanong source, kaya ng magaan na bersyon nito umabot ng 2,000 kilometro. May dala itong pampasabog na 50 hanggang 75 kilo at gumagamit ng artificial intelligence para sa autonomong nabigasyon. Mahalaga ang huling detaling ito dahil hindi ito umaasa sa radyo para magabayan. Alam na nito kung saan pupunta bago pa man lumipad. At ito mismo ang dahilan kung bakit mas hindi epektibo laban dito ang mga sistemang electronic warfare ng Russia. Ginawa ang mga sistemang ito para harangin ang signal, hindi para pabagsakin ang mga target na walang signal. Noong Pebrero ng 2026, isang drone ng Ukraine ang lumipad ng 1,700 kilometro ng diretso at tinamaan ng isang refinery ng Lukoil sa Republika ng Komi. Вот летит. Еще вон ПЗ. Halos umabot na sa Ural. Ito ang kumpirmadong drone attack na may pinakamalayong naabot sa buong digmaan. Bago nito, ang record ay 1,500 kilometro. Bago nito, 1,000. Ang abot ay lumalaki kada buwan. Pero heto ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Mag-isip ka sandali. Kung ikaw ang inatasang magprotekta ng pinakamalalaking refinerya sa mundo laban sa mga drone na hindi kayang pabagsakin ng air defense, ano ang gagawin mo? Iyan mismo ang misyon na ibinigay sa mga inhinyero ng Rosneft, ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Rusya. Ilang araw bago ang malalaking pag-atake sa Baltiko, nakuha ng mga hacker ang kanilang plano. Inilatala ito ng isang Amerikanong kumpanyang intelihensya na tinatawag na Dallas Analytics. At ang ibinunyag nito ay labis na nakasira sa imahe ng Kremlin. Ang presentasyon ay naglista ng 8 modelo ng pisikal na harang na itinatayo ng Rosneft sa paligid ng kanilang mga refinery. Mga lambat na yari sa bakal na kable, mga scaffolding ng konstruksyon, mga nakapatong na container ng kargamento, bahagi ng mga crane, at ang pinakakakaiba sa lahat, mga kurtina ng usok para itago ang mga refinerya mula sa paningin ng mga drone. Pero may isang napakahalagang detalye dito na hindi nila isinama sa kanilang konsiderasyon. Ang kurtina ng usok ay gumagana lang laban sa isang bagay na gumagamit ng mga mata para hanapin ang target. Hindi gumagamit ng mga mata ang mga drone ng Ukraine. May koordinada na ng target ang mga ito bago lumipad. Walang nababago ang usok. Narito ang konklusyon ng dokumento gamit ang eksaktong salita ng mga inhinyero ng Rosneft. Ang pisikal na proteksyon ay mga estruktural na hakbang na hindi nakakasiguro sa seguridad ng mga protektadong bagay. Inamin ng pinakamalaking kumpanya ng langis sa Rusya sa isang panloob na dokumento na hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili. At ang mga pag-atake ay hindi pa nga nagsisimula noon. Noong madaling araw ng ika-22 hanggang ika-23 ng Marso 2026 habang natutulog ang lungsod, tumawid ang mga drone ng Ukraine ng mahigit 1,000 kilometro at umabot sa pantalan ng Primorsk sa dagat Baltiko malapit sa St. Petersburg. Nagising ang mga residente dahil sa mga pagsabog. Naging kulay kahel ang langit, nasunog ang terminal ng fuel, nilamon ng apoy ang mga lugar ng kargamento at 2 oil tanker na nakaangkla ron. Nagising ang gobernador ng rehiyon ng alas 4 ng umaga at napilitang kumpirmahin ang pag-atake, ngunit sinubukan niyang paliitin ang pinsala. Sa mga sumunod na oras, nakita sa satellite images ang usok na umabot ng 200 kilometro sa loob ng Rusya. 2 araw pagkatapos, sumunod naman ang Ust-Luga. Ang Ust-Luga ang pinakamalaking daungan ng pag-export ng langis sa dagat Baltiko ng Rusya. Mag-isa, nakakapaglipat ito ng humigit kumulang 700,000 bariles bawat araw, isang napakalaking bahagi ng mga export ng langis ng Rusya. Madaling araw ng ika-24 hanggang ika-25 ng Marso, dumating ang mga drone ng Ukraine sa terminal at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog.
Umabot na higit sa 100 metro ang taas ng mga apoy. Kita ang liwanag ng apoy mula ilang dose ng kilometro. Tinawag ng gobernador ng rehiyon na maliit na pagsiklab ito. Ibang kwento ang ipinakita ng mga larawang satellite. At hindi tumigil ang Ukraine. Nang sumunod na gabi, bumalik ang mga drone na yon para sa refinery ng Kirishi sa reyon ng Leningrado. Ang Kiev, na kilala sa pangalang yon, ay kabilang sa 3 pinakamalalaking refinerya ng langis sa Rusya. Nagpoproseso ito ng 20 hanggang 21 milyong tonelada ng langis bawat taon at kumakatawan sa 6% ng kabuuang kapasidad ng pagre-refine ng bansa. Sa pag-atake, nasira ang mga pangunahing unit ng pagpoproseso ng krudong langis at iba pang mahahalagang sistema na kailangan para gumana ang refinerya. Kung wala ito, titigil ang produksyon. At pagkatapos, bumalik ang mga drone sa Ust-Luga. At pagkatapos sa Primorsk. Pagkatapos, bumalik sa Ust-Luga. Sa kabuuan, hanggang sa katapusan ng Marso, ang Ust-Luga ay tinamaan ng hindi bababa sa 5 beses sa loob ng 10 araw. Ang Primorsk ay ilang beses inatake sa loob ng wala pang 1 linggo. Ang mga numero na mismo ang nagsasabi. Sa linggong nagtapos noong Marso 29, 22 tanker ng langis lang ang nagkarga ng langis sa 2 pantalan, mas mababa kaysa 37 noong nakaraang linggo. Ang dami ng na-export ay bumaba ng kalahati. At ano ang naging gastos nito para sa Rusya? Sa loob lamang ng 7 araw, mahigit $1 bilyong ang tuluyang nawala. Para magkaroon ka ng ideya, tinatayang gumagastos ang Rusya ng mula 500 milyon hanggang $1 bilyong kada araw para suportahan ng digmaan. Sa loob ng 7 araw, sa pag-atake sa 2 pantalan, nabura ng Ukraine ang katumbas ng 1 buong linggo ng pondo ng digmaan ng Rusya. Ilang linggo bago nito, personal na sinabi ni Putin sa mga negosyanteng Ruso na magpapatuloy ang digmaan hanggang makuha nila ang buong Donbas. Umasa siya sa langis para pundohan yon. Sa mga oras na yon, literal na nasusunog ang planong yon. Inilarawan ito ng ahensyang pangbalita na Reuters bilang ang pinakamatinding pagkaantala ng supply ng langis sa makabagong kasaysayan ng Rusya. Patuloy pa rin ang mga pag-atake. Samantala, sinusubukan ng Rusya na ilipat ang kanilang langis sa iba pang mga daungan. Pero ang mga alternatibo ay hindi maganda. ang Novorossiysk sa Dagat Itim ay halos hindi pa nakakabawi mula sa mga naunang pag-atake. Ang mga daungan sa Artiko at Pasipiko ay libu-libong kilometro ang layo. Ang nakaimbak na langis sa bansa ay nagiging target ng bagong drone attacks. Tinatalakay ng Rusya ang muling pagbawal sa pag-export ng gasolina. Ibig sabihin, ititigil ang pagbebenta ng gasolina sa ibang bansa para masiguro ang sapat na supply sa lokal na merkado. Ginagawa ng bansa ang hakbang na ito kapag sila'y naiipit na. Sa kabilang banda, sinabi ni Zelensky na nakatanggap siya ng mga kahilingan mula sa mga hindi pinangalanang katuwang na itigil ang mga pag-atake. At alam mo ba kung ano ang sagot niya? Pumapayag siyang tanggapin ang tigil putukan sa mga target sa enerhiya, pero kung ititigil ng Russia ang pag-atake sa mga lungsod at planta ng kuryente ng Ukraine, napapansin mo ba ang nangyayari dito? Sa unang pagkakataon, hindi humihingi ng tulong ang Ukraine. Nakikipagnegosasyon ito na may alas sa kamay. Naalala ko tuloy ang isang nangyari noong 1944 Noong ikalawang bigmaang pandaigdig. Napansin ng mga bansang alyado na hindi epektibo ang pambobomba sa mga pabrika ng Aleman. Paulit-ulit na itinatayo ng mga Aleman ang lahat. Kaya ang supply ng fuel ang inatake nila. Sa 6 na buwan, nakaground ang mga eroplano at hinto ang mga tangke sa kalsada dahil sa kakulangan ng gasolina at diesel. Natapos ang digmaan, makalipas ang 1 taon. Hindi aksidente na inuulit ng Ukraine ang estratehiyang ito. Sinusunod dito ang napatunayang epektibong lohika sa kasaysayan. Ang hukbong walang gasolina ay hindi makakaabante. Ang digmaan na walang pera ay di tumatagal. Inabot ng mga taon bago ito naunawaan ng mga kaalyado. Ginamit ng Ukraine ang parehong lohika Gamit ang mga drone na nagkakahalaga ng $200,000 bawat isa. Naalala mo ba yung tanong sa umpisa? May paraan bang mapaurong ng maliit na bansa ang nuklear na kapangyarihan?
Well, ang kanong na yan ay nasasagot na yon habang nangyayari ito sa Dagat Baltiko. Unang beses mula nagsimula ang digmaan, maaaring lumilipat na ng panig ang kalkulasyon. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba makakabawi pa ang Rusya sa mga pag-atake? Simula na ba ito ng katapusan ng makinang pandigma ni Putin? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Lagi naming binabasa ang sinulat ninyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang nangyayari sa mundo, ibahagi mo ito sa iba na nararapat ding malaman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, nandyan lang sa ibaba ang boton. Lahat ng bagong video ay ganitong diretsong pagsusuri hanggang sa susunod.